Nasa tatlong teams na nakapagpuwersa ng Game 7, sumama na sa Sixers ang Detroit at Toronto. Ang Orlando mukhang halftime lang ang kanilang Magic kontra sa Detroit. Commanding lead na para sa Orlando Magic sa halftime, kaso pagdating ng second half, 55-19 run ang Detroit. Parang tinakpan yung butas ng ring ng Orlando, home court pa naman nila. Nagkaroon ng 23 na minutes ang Magic, buti pa yung ibang teams pagalingan eh. Itong series na to pasamaan ng laro eh. Sila kasi yung dalawang team na low scoring sa buong series ngayong playoffs. Tapos yung star player pa nila masama yung laro. Nagkaroon pa ng mas masamang laro nga lang yung Orlando Magic sa Game 6 sa second half. Napilitan si Tobias Harris na maging second best player kay Cunningham. Meron siyang 22 points at 10 rebounds. Si Cade naman 32 points, 10 rebounds, 10 free throws. Si Jalen Duren wala pa atang balak magpakita sa Detroit. Asa lineup naman siya. Kaso hindi maramdaman, nagseselos ata kay Wendell Carter Jr. kasi na-jowa yung baby giraffe. Ang Game 7 naman gaganapin sa May 4, kasabay din ng Toronto Raptors versus Cavaliers na kinapost na naman sa Raptors. Naalala ko parehas nga palang may sumpa tong dalawang teams na to. Si Donovan at si Harden nawawala sa playoffs at kinakapos pa si Donovan. Na-outscored na ng Cavaliers ang Raptors sa last quarter, 23-12. Hindi pa nila naituloy. Si Donovan naka 24 points, 5 rebounds. Si James Harden naman 16 points, 9 rebounds at 9 assists. Parang kahit manalo pa ata sa Game 7 yung Cavaliers, ando na yung reputasyon ni Donovan na kinakapos pa rin talaga kapag playoffs. Kakampi pa naman to nung import ng Rain or Shine nung college. Parang kinapos din sila nun sa Louisville. Wala pa naman si Brandon Ingram sa Raptors dahil may injury sa paa. Yung game winner pa ni Barrett parang katulad ng kay Haliburger. Tumama muna sa tumbong ng ring bago pumasok. Ang Raptors dati, nung kapanahunan pa ni LeBron 10 years ago, tinatawag ding choker. Dahil laging number 1 sa regular season, kinakalabaw lang ni LeBron na imbes na maging Raptors, naging bayawak lang kay LeBron yung Toronto. May chance patuloy makasilat ang Raptors kontra sa Cavaliers. Sa Game 6, si Jacoby Walter meron 24 points at 4 out of 9 sa 3-point area. Si RJ Barrett medyo malas pa nga sa game, 24 points at 4 out of 12. Si Scottie Barnes naman nasa 25 points, 7 rebounds at 14 assists. Parang siya lang yung consistent sa Toronto ngayon. Ang Lakers naman pasok na sa second round. Tuloy ang panggagatas. Si Sengun pa naman laging sinasabi sa interview, mas bata sila, madaling makarecover. Kaso nakalimutan kong kalabaw nga pala yung kalaban ng Rockets. Painumin lang ng tubig na may darak tapos samahan ng dalawang alaksan, balik ang lakas. Mukhang tapos na rin ang karera ni Kevin Durant sa Houston after ng pagkakalaglag nila. Niyakap na lang ni KD si LeBron, baka sinabing samahan kita next year. Nung Game 5 kasi nainis itong si LeBron kay Jabari Smith nang sinabi niyang mas better team ang Rockets. Kaya sa Game 6, hindi lang kinalabaw ni LeBron yung Houston, inararo pa. 28.7 rebounds, 8 assists. Consider pang low scoring game. Nasa 10 out of 25 pa mula sa field si LeBron. Pabaon pa ni LeBron kay Jabari Smith isang posterized dunk. Binalik din si Austin Reeves sa starting unit. Hindi na pinatagal din eh. 15 points, 3 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Pero ang secondary scorer ni LeBron sa Game 6 si Hachimura. 21 points, 5 out of 7 mula sa 3-point area. Mukhang si Luke Kennard pagod pa rin. Meron 29 points, 3 points, 3 rebounds, 3 assists, 1 3-point shot at nabitin ata sa jogging nung last game. Naubusan ang Houston sa 3-point area. Sabi pa naman sa comment section, akala ko ba mas bata, mas gutom. Kaya nga sila natalo ng hina sa gutom si Sengun. Si Reed Shepard naman parang patak borderline bust dahil 10 points, 1 out of 10 pa sa 3-point area. Based sa schedule, May 5 ang start ng Game 1 ng Lakers at Thunder. Based din sa report ni Sham dati, baka hindi makalaro si Luka sa second round. Na agad naman niyang binawi yun dahil 10 to 14 days kasi ang binigay na timeline dito kay Luka since April 27. So nabawasan yun ng 5 araw dahil akala nila hindi na aabot ng Game 6 at papatak pa ng 8 days kapag nagsimula yung Game 1. Ganong kalaki yun natapya sa timeline nitong si Luka na 10 to 14 days. So hindi ko lang sigurado kung tama yung schedule na to kung babaguhin pa rin. Until Game 4, aabot kasi yun until May 11. May chance umabot si Luka sa Game 3 or Game 4 at mas may chance kung aabot pa ng Game 5 or Game 6. Dahil yun sa humaba yung series ng Lakers at Rockets, dapat kasi ngayon nag-uumpisa na yung series ng Thunder at OKC kung natapos kasi ng Lakers sa Game 4 yung series. After din kasing ilaglag
ng Lakers yung Rockets. Sinabi din sa report nun na hindi pa imminent ang pagbabalik nitong si Luka dahil sa ngayon slow pa rin yung progress niya sa kanyang recovery. After din ng game ng Lakers at Rockets, hindi pa nga nakakaisang oras, meron na agad trade rumors dito kay Kevin Durant na pwedeng ipag-swap silang dalawa ni Donovan Mitchell dahil mukhang nagpaalam na rin si KD sa mga fans ng Houston.